Isang mapagpalang gabi sa bawat isa po sa atin. Purihin ang Panginoon sa kanyang kadakilan at kanyang biyaya sa araw ito sa pamamagitan po ng pakikinig ng kanyang salita at ang mensahe kung saan ay bibigay po sa atin upang patuloy na lumago ang bawat isa sa mga prinsipyo ng kanyang salita. Ito po ay ating naipapamuhay, nagbibigay din po sa atin ng katibayan sa ating pananampalataya. Right? Ating enjoy yung muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Dapat hindi lamang sa panahon na tayo po ay sumasabay sa kanilang selebrasyon. Dapat every Sunday, no? Dapat sineselebrate po natin kasi ito yung pinaka-sentro ng ating Christianity, yung kanyang resurrection. Ito yung kaganapan ng ating kaligtasan dahil ang ating Panginoon saan sa kanyang kamatayan, dahil sa kasalanan ng mga tao, kanyang mga pinili, at ipinakita lamang po na nagapi niya na po ang kamatayan at sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay ay nagkaroon po tayo ng pag-asa. That's why we are hoping, we are anticipating His second coming. Ito yung ating dapat ipagbunyi bilang mga Kristiyano. Right? So again, ang ating text ay piliin po natin kanina, pagkamat binasa na po ito, ay nasa John chapter 20 verse 15. And then, tatalon po tayo sa Matthew chapter 20 verse 6 to 7. Which ito yung kasagutan kung saan ang babaeng ito ay hinahanap po niya ang ating Panginoon. Nung siya po ay pumunta sa libingan ng ating Panginoon. Ating basahin ang John chapter 20 verse 15. Sabi po dito, okay, Jesus said to her, Panginoon mismo ang nagsasabi sa kanya, "Woman, why are you weeping? Whom you are seeking?" Supposing him to be the gardener, she said to him, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away." Buksan natin ang Matthew chapter 28, verse 6 to 7. Sabi po dito, in verse 6, "He is not here, for he has risen. As he said, come, see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he is going before you to Galilee. There you will see him. See, I have told you." Tayo po ay manalangin. Salamat po Diyos sa pagkabasa ng inyong salita. Pumusto namin ang tulong ng banal na Espiritu na siyang aming tagapagturo, siyang magpapaliwanag po sa amin ang mga katotohanan na aming matutungayan sa gabi po ito. Maraming salamat po Diyos sa biyaya po nito at muli kami po ay humihingi ng tawad sa mga bagay na aming nagawa na hindi po kalugod-lugod sa inyong harapan. Salamat po Diyos sa gabi po ito. Ito ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Right. There are things na kaganapan sa buhay o sa bawat bansa na kung saan ay nagpapabago ng kanilang mga buhay. Right? Maraming mga bagay na sila po ay nakita. Like what happened sa ating bansa o sa mga bansa, yung nangyaring COVID. Maraming pagbabago sa buhay po natin. Marami tayong natutunan, maraming mga negosyong nalugi, maraming mga nagsara. So it means there is a changes sa bawat paligid po natin. That's why ang ating magiging topic, the resurrection that changed everything. Right? Kaya tandaan po natin mga kapatid,
ang katanungan sa ating text ng babaeng pong ito, ang katanungan ng ating text, that woman, why weepest thou? Ibig lang sabihin, it is a personal one for Christ to Mary. Ito po ay personal kay Mary. That's why tinatanong niya po ito. Right? So, that time, alam naman po natin na sila po maaring ang babaeng ito ay umagos ang kanyang luha, which is ganito talaga ang nangyayari once na isang mahal sa buhay or sino man na sa mga namumuno sa iyo ay may mga bagay na dumadaloy sa ating mga mata, which is yan po yung tinatawag na ocean of tears. Ibig sabihin, dagat ng luha. Ito po yung maaaring nangyari. Right? Dahil alam naman po natin yung resurrection na naganap ay there is fulfillment. Okay? May mga na-fulfill na kaganapan. Ito po ay sa pamamagitan po ng muling pagkabuhay po ng ating Panginoon. While pinangako sa atin ng ating Panginoon that some of us or all of us as a Christian, one day ay yung luha ay mababanis lahat po yan na ating mga natatamasa pa ngayon. Maaring ngayon ay lumuluha ka because of what happened sa mga bagay na hindi mabigat sa atin, but again, as a promise, darating ang panahon na ang luhang pong yan ay papawid po ng Diyos. Right? So, dito makikita po natin how did the resurrection of Christ change human life. Kung ating aralin ang ating text, ay makikita po natin po dito. No? Una, sa ating pag-aaralan, ito po yung araw kung saan there is a kind of pain. No? Sa mga disciples, of course, sa kanila, panibagong pasakit sa kanila po yun. Why? Because yung kanilang leader, ang ating Panginoon, ang kanilang master, ay nawawala during that time. Kaya nga, sabi ni Mary, sabi ng Panginoon mismo, bakit ka umiiyak? Ano ang problema mo? Okay? Then, sinabi ni Mary, hinahanap ko ang aking Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, ay wala siya dito. Right? So, ibig sabihin, yung pasakit at suffering na kanilang naranasan at sa atin din. No? During the time when the fall of Eden ay hindi lamang po pain ang pumasok sa tao, kundi suffering because of the sin. Right? So, that time, nang magkasala ang mga tao, ang ninuno po natin, there is a divine curse on humankind because of sin. Right? At makikita po naman natin in the Old Testament and the ancient history testify the amount of intensity of suffering throughout those early ages. No? Marami po tayong nakita, nabasa na mga suffering na kanilang nangyari sa kanilang mga buhay. But this time, this suffering ay naranasan din po ng kanyang mga disciple. Right? Yung kamatayan ni Kristo ay isa po itong cruelty, isang kalunos-lunos na bagay kung saan ang kanilang pinuno o leader o master ay mamamatay sa pinaka cruel pain, no?
So, what is the reason? Because, leader pa yun nila. No? Pinuno nila yung namatay. No? Alam po nila kung sino ang kanilang leader, which is si Christ. Right? At makikita naman po natin at ang ginawa ng kanilang master, lahat ay ginawa. And then suddenly, ganun na lang ang nangyari po sa kanya. That's why those people, talagang pasakit para sa kanila yun. Yung namatayan ka ng isang namumuno sa'yo o yung master mo, maaaring ang pagkakataon po yun, of course, sila po ay nawalan ng pag-asa. Right? Wala na silang umusbong na pag-asa because namatay yung kanilang pinanggagalingan ng kanilang kalakasan at pag-asa kung saan sa katawan po ng ating Panginoon. At isa pa, ay talagang mahal po nila ang Panginoon. Why? Because alam naman po natin na lahat ng pagkakataon, pati buhay nila ay ininvest po nila sa ating Panginoon. So, but with that, ay hindi sila sigurado kung ano ang mangyayari. Right? Imagine, kung ating titignan ang Diyos na nagkatawang tao, siya ang lumikha ng lahat ng bagay, siya ang nagpapatibay o sustainer of all life. How could He die? Paano siya namatay? At paano siya nawala? Maaaring ito yung kanilang iniisip. So, kung ating titignan, gaano kasakit ang kanilang nararamdaman during that time. Right? Hindi naman po leader ang turing sa kanila, kundi isang tunay na kaibigan. Right? Leader po nila. But, kung ating titignan sa kamanghamanghang bagay, that God, the great God, a man, a God which is a man, being a man, no? Ay nawala sa kanilang paningin. Kaya isa pong kasakitan sa kanila na mawala po yun. Alam naman po natin how Jesus Christ cared for them. No? So, ibig sabihin, nagkaroon po sila ng malalim na relasyon sa ating Panginoon. Alam naman po natin how they spent their life sa ating Panginoon. Kaya masakit sa kanila na ito po ay mawala. Imagine, hinahanap nila, no? Wala na dito. So, ibig sabihin, patay, no? Patay lahat ang kanilang pag-asa. Dahil akalain nila na madadatnan nila ang Panginoon po doon, at least nandun ang kanyang bangkay. Pero sa interpretasyon noon, ay hindi niya alam na Diyos po siya. Ibig sabihin, there's something na dapat nilang malaman. Kaya akala nila, ay yung katawan po niya ay nawala na. So, hindi gano'n. Right? Kung iisipin, ay hindi dapat gano'n ang magiging reaction ng woman. Kung talagang siya ay naniniwala siya na ang ating Panginoon ay Panginoon, hindi dapat gano'n. Dapat naintindihan niya na nawala po doon. Di ba? Pero, again, sabi ko nga, ito yung pasakit na kung saan ay naranasan. Imagine, hindi nila naranasan during that time. Pero dahil sa nawala at namatay ang ating Panginoon, ay naranasan po nila ang mga bagay pong ito. So, makikita po natin yung kanilang hinanakit or something na nagbigay sa kanila ng kalungkutan. Right? Of course, sa atin, kung ang ating Panginoon ay hindi po nabuhay, maaaring lahat po ang ating pananampalataya is worthless. Lahat ng ating labor of love ay walang kwenta. No? Lahat ng ating paglilingkod ay walang kwenta. Right? Kaya sa kanila, ay talagang masakit po yun. And even to us, ay maging malaking
panghihinayang para sa atin. Right? Kaya hindi natin sila masisi kung gano'n ang pagkakilala nila sa kanilang vida at akala nila ay basta na lang nawala. Patwas, alam naman po natin na sa ating kaalaman sa Biblia ay nalaman po natin na nabuhay pala si Kristo. Right? Kaya ito yung malaking kaganapan kung saan ay nagbago ang lahat ng bagay. Sa kanilang pain, nadagdagan, right? At nadagdagan pa yung kanilang pasakit. So, dito, makikita po natin na si Kristo, bagamat siya ay namatay, una siyang namatay, ay biglang sabihin, nung siya ay mabuhay, karoon po tayo ng pag-asa. No? Dahil ang kamatayan pong ito, ay merong kasunod na tinatawag na resurrection. This is one and a kind of event. Ibig lang sabihin, kakaiba ito at minsan lang nangyayari. Ibig lang sabihin, ito yung pinaka magandang nangyari sa sangkatauhan, yung pagkabuhay ng namatay. Ibig lang sabihin, mayroong pag-asa ang mga tao na muling mabuhay. Why? Because before the resurrection, there are many people na nalulungkot sa kanilang mga namatayan. At mga tao kung saan akala nila ay hindi na nila makikita o malalaman na mabubuhay pa ang kanilang mga minamahal. But now, ito po yung the best na nangyari sa sangkatauhan kung saan ang ating Panginoon ay nabuhay. Right? Kumbaga, ang ating Panginoon ay kanyang binuksan ang daan patungo sa sangkalangitan. Kaya nga siya nung mamatay sa krus ng Kalbaryo, at niredeem ang lahat ng mga tao na kanyang pinili. Ibig lang sabihin ang ating Panginoon kung saan hinanda ang daan at doon po tayo pupunta. Kaya nga pinangako ng ating Panginoon kung nasaan ako ay nandoon kayo. Right? Kaya kung titignan po natin, sa kanila ay mabigat ang nangyari dahil sa pagkamatay ng ating Panginoon. But now, ang ating pangalawang points, this day of resurrection, there is a kind of power. Why? Because sabi ng ating Panginoon mismo kay Mary, He is risen. Nabuhay siya. Right? During the time, ang mga Hudyo, naranasan po nila, nakita po nila kung paano nabuhay si Lazarus at sa mga iba pang namatay at muling nabuhay. Ibig lang sabihin, ang ating Panginoon, nasa Kanya ang kapangyarihan para mabuhay o muling mabuhay ang mga taong namatay na mananampalataya. At ito po yung kapangyarihan na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Dahil ikaw, kung sakali man hindi mo na mahintay ang muling pagbabalik ng ating Panginoon at namatay ka during that time, there is hope na muling ikaw ay mabubuhay. Right? Kaya nauna na ang Panginoon, ipinakita niya na ang makaganapan na dapat mangyari sa mga taong mananampalataya. Right? Nabalis po, nawala po yung kanilang bigat nararamdaman. Right? Ano pa ang nangyari sa kanyang pagkabuhay? Even the power of the devil. Maging yung kapangyarihan ng si Satanas. Right? Some Christian or some people don't believe
the power of Satan literally. No? Naniniwala sila na isang spirito lang ng kademonyuhan o kasamaan, but it's not a supernatural at all, but this is real. No? Totoo po ito. At merong persona ng demonyo po ito. Alam niyo ba? Bago mamatay ang ating Panginoon, bago niya ma-reach ang krus ng Calvary, ay ginawa lahat ng demonyo para mapigilan. Okay? Yung pagpunta ni Jesus sa krus. Kaya kung ating babalikan, sometimes people pick up a stone para lang doon pa lang ay pamamatay na si Christ. Ito yung ginawa, ang napagharap ng ating Panginoon para sa kanyang gagawin na kaligtasan at kapatawaran sa mga tao kung saan ay kanyang mga pinili. Right? Maraming pagkakataon na hinarang ang demonyong ito para hindi matuloy yung mission ng ating Panginoon, yung sacrifice ni Christ. Pero anong nangyari? Still, naganap. So, biglang sabihin, through Christ defeated Satan. Lahat ng plano ay tinalo ni Kristo at nangyari ang kanyang sacrificial death and His resurrection. This is the power na ating makikita. Even the power of death, yung kapangyarihan ng kamatayan. Death is the last enemy. Right? And before the resurrection, death held uncertainty of fears. So, ibig sabihin, kinakatakutan po ito. Okay? At ito po yung misteryo na nangyari. But now, Christ overcome death through resurrection. Means, Christ saves us from sin. Okay? So, with that, hindi naman po yung kaligtasan ang naganap. He gives us many great blessings. Di ba? Kaya biyaya ang pagiging Christian. Hindi lamang yung kaligtasan ang malaking biyaya na naganap sa buhay po natin. At marami pa. At kaya nga sa mga Kristiyano, ang kamatayan ay obstacle na lang. Ibig sabihin, problema na lang. Ibig sabihin, ito yung obstacle kung saan ay nagaganap between us and our Savior. Hindi na ito threat sa atin. Hindi problema na lang. O ibig sabihin, pangharap na lang. Hindi na tayo natatakot po dito. From now on, no? Magmula nung ikaw ay maging Kristiyano, hindi na threat sa iyong kamatayan. Ito yung kinakatakutan ng lahat ng tao. Right? But now, ay hindi na Kristiyano. Okay? Dahil yun ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Nagapi niya lahat. Lahat ng mga dapat kinakatakutan ng tao. Right? At pangatlo na kaganapan during the time, the day of resurrection, there is a kind of promise. Anong sabi ng Panginoon? You shall see Him. There shall you see. Makikita natin ang Panginoon. Right? Alam niyo ba, bago magkaroon ng resurrection, bago maganap ang resurrection, there are many people during that time na makikita nila ang kanilang minamahal sa buhay. No? So, ibig lang sabihin, meron silang pag-asa. Right? Sa mga tao kung saan they are mourning about their dead loved ones. Okay? But now, while
Christ paid the sin of the debt of sinners, right? Ay nagkaroon po sila ng pag-asa. That's why the resurrection, no? Ito yung centrality ng ating Christianity. So Christianity, it was legalized, legitimized by the resurrection of Christ. Kaya ito ngayon, ang religion kung saan ay siya ngayon ang top. No? Ito ngayon yung pinaka nasa mataas na level na religion kung saan ito ay tinatawag na religion. There is no religion or leader na tinatawag po nila kung saan ay muling nabuhay mula sa kamatayan. Right? Only Christianity kung saan merong atonement and merong resurrection. Only Christianity. So ay Christianity ay siya ngayon ang tinitignan ng mga tao. Right? We hope, right, na maraming magre-response po ito. Right? Ano ang mga pangako na ibinigay after ng resurrection? Mga kapatid, ito yung hindi nakikita ng mga Kristiyano. Okay? There is a victorious life. There is a promise. Okay? Na kung saan ay hindi pinapansin o hindi nakikita ng mga Kristiyano. Right? Na hindi binibigyan ng malaking importansya. Kristiyano. Pero kung titignan mo, ay talunan po siya. Kristiyano kung saan ay bagsak, bangon. Mga Kristiyano na hindi makalagpas sa kanilang simpleng pananaw about Christian. Mga Kristiyano kung saan nananatili na lang sa kanilang kaalaman. Right? Pero tandaan po natin, kung ang ating Panginoon ay napagtagumpayan niya ang lahat, ganun din po ang mga Kristiyano. Right? Ibig sabihin, ipinakapakita po dito that wherever you go at wherever you do, okay? Ang Panginoon, nangako na magiging kasama po natin. Ibig sabihin, nauna na nung kanilang hinahanap. Nauna ng Panginoon at puntahan nyo na lang nandoon. So, ibig sabihin, ang ating Panginoon nauna na sa atin. At kumikilos na po sa atin. Okay? Kaya ito po yung pangako. Alam ng Panginoon ang ating kahinaan. Alam ng ating Panginoon ang ating frailties. Ibig sabihin, alam niya kung gaano po tayo kahina. Alam niya ang ating failure. Alam niya ang ating mga hinanakit. At nangako ang ating Panginoon that God which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. May mga pangako na dapat po nating tanganan sa buhay po natin. Kasi kung walang pangako, wala po tayo dito. Kung walang pangako ng pagbabalik ng ating Panginoon, hindi po natin isa sa katuparan ang tinatawag po natin Lord sa atin. Diba? Kung hindi ka naniniwala na ang ating Panginoon ay namatay, why you take the Lord's Supper? Kaya nga tayo nagtitik ng Lord's Supper. Because we are anticipating His second coming. Diba? Ito yung mga pangako. Di naman po yun. There's a promise of a vision of Christ. Mga kapatid, yung mga nagsasabi ng mga Kristiyano na nakita nila ang ating Panginoon or
Either speaking figuratively, yun po ay nagsisinungaling. Walang nakakita ang ating Panginoon with their human eye. Right? Makikita po natin sa kanyang muling pagbabalik. Doon natin makikita personally. Kaya huwag kayong maniwala na nagsasabi, nakita ko si Kristo. Walang sino man na nakakita. But again, someday we will see Him. Right? Kung ikaw ay naniniwala na itinuturo ng Biblia that Christ will return for you, for His saints, at yun po ay mangyayari. There's a promise. Right? At maraming mga tao, mga Kristiyano, na hindi naniniwala po dito na muling babalik si Kristo. At isang kalapastanganan na hindi mo paniniwalaan kung saan mismo ang ating Panginoon. Diba? Kaya tayo, we believe na ang pagbabalik ng ating Panginoon ay talagang literal na babalik po siya. Yung iba ay hindi literal. Yun po yung kanilang pagkakaalam. Pero sa atin, we believe that the second coming of Christ. So still, we are waiting because this is a wonderful day. Event na magaganap para sa atin. Diba? Kaya alam naman po natin na ito ang ating pag-asa. Still, kahit ano ang mangyari, nandito pa rin po tayo. Hindi tayo, ibig sabihin, nagbaback out. At alam po natin, ito po yung ating pag-asa. Ito yung ating glorious hope. Right? Kaya lahat ng mga bagay na ina-anticipate po natin sa kanyang pagbabalik, may mangyayari. Right? Kaya lang, hindi po natin alam kung talaga. But still, ang Panginoon ay nagbigay pa rin ng sustaining grace para malagpasan po natin mga bagay po. Diba? Kaya hintayin po natin ang kanyang pagbabalik. Total, pangako naman po ito. Pangako po niya. Right? Kaya magsipag po tayo. Alam natin kapag may pangako, ang Kristiyano ay talagang nagsisipag po yan. Because ito yung kanilang pag-asa at ito ang kanilang motivation. Ito yung bibigay ng encouragement sa bawat isa po sa atin. Kaya dapat magsipag ang Kristiyano, lalo na po sa evangelism o sa pangangaral ng salita ng Diyos. Diba? Wala na sa iyong pangako, nasa atin ang pangako. That's why we are the children of promises. Diba? Kaya ito po yung malaking kaganapan sa tao, yung muling pagkabuhay po ni Kristo. Right? Sa mga tao na kung saan ay hindi sila naniniwala po dito, walang pag-asa po para sa kanila. So, it means, hanggang doon lang ang kanilang paniwala. Right? But for us, na naghihintay, ibig sabihin, sigurado po tayo dahil meron tayong hinihintay kung saan ang ating Panginoon dumating, naniniwala po tayo dun. So it means, sa kanyang kamatayan, at siya'y nabuhay, lahat po yun ay pinaniwalaan po natin. So it means, yung kanyang pinangakong pagbabalik ay muling magaganap. Isa na lang. Yan na lang, pinakahuli. Yung kanyang second coming. Right? Magsipag ang mga Kristiyano. Right? Para sa mga gawain ang Kristiyano o pangsimbahan. Pag po tayong magtutulog, no? Ibig sabihin, this is an encouragement para sa atin, para lalo pa tayong magiging consistent sa ating pagiging Kristiyano. Right? Kasi kung walang pangako, wala. Hindi tayo magsisipag. Maaaring magkakaroon po tayo ng lousy na pag-attend ng simbahan. Di ba? Ganun po. Sa Mupas, wala pa yung pastor, nauuna na. Ibig sabihin, makikita mo sa kanyang pangako.
Diba? Ibig sabihin, meron siyang inaasahan. Some of them naman, maaaring hindi excited, kaya hindi rin excited sa pagpunta ng simbahan. Okay? Ganun lang po natin tingnan. Kung ikaw ay naniniwala sa pangako, there's something na it gives you para lalo pang magsipag sa mga gawaing simbahan. Right? Ang gagawin lang natin, as we continue, as we do the labor of love, of course, kasama din po yung ating anticipation ng pagbabalik ng ating Panginoon. That's why this resurrection, hindi lamang nung nakaraang mahal na araw, kundi every time. Kasi we are anticipating is coming. No? Ibig lang sabihin, nabuhay ang Panginoon. So it means, babalik po siya. Yun po yung kanyang pangako. Mga kapatid, ito po ang kaganapan kung saan ay dapat magbago para sa atin. Ay dapat magbigay pa sa atin, lalo pa para sa paglilingkod para sa atin. Diba? Hindi ito dapat mandupay-pay ang Kristiyano. Hindi dapat mawalan ng tawag nito kasipagan para lalo pang gumawa para sa Panginoon. Okay? So this is a promise ng ating Panginoon. Tayo po na. Salamat po Diyos sa mensahe na aming natutunan sa gabi mong ito. There is a lot of promises, Panginoon, sa inyong muling pagkabuhay. Ito po yung aming pinakahihintay na lahat ng mga pananampalataya mo, lahat ng mga anak mo ng totoo, ay ito po yung kaganapan na hinihintay po namin yung muling pagpapalik. Because we believe na ikaw ay muling nabuhay, of course, hinihintay po namin po Diyos ang kaganapan po ito. Salamat po ba po? So God, there is a resurrection. Ito po ay sinisigurado po Panginoon aming pag-asa para sa aming kaligtasan. O Diyos, sana ito po ang mag-motivate po sa amin, ito po ang mag-encourage po sa amin na mawala po sa amin, O Diyos, ng mga bagay kung saan sometimes ang mga Kristiyano ay nandalamig because wala po sila nito. Hindi po nila ina-anticipate yung muli mong pagbabalik. Maaring sila po ay hindi nila sineryoso ang mga bagay mo ito. But for us, Lord, alam po ninyo sa puso po namin na meron kaming pinakahihintay yung makita ka o Diyos. Yung pangako mo na someday you will come back. Kaya Lord, salamat po sapagkat ito po yung bagay na lalo pang magbibigay po sa amin para kami po ay magsipag na gawin yung mga bagay na hinatang po sa bawat individual para sa amin. Kaya Lord, salamat po sapagkat ito po ang magbibigay para sa amin na lalo pang dagdagan o more than that, Lord, yung aming pagnanais na makapaglingkod po sa inyo. Kaya salamat po Diyos sa gabi mong ito saan ay muli po namin sinariwa, Lord, ang iyong maling pagkabuhay. Kaya salamat po, Panginoon. Ito po ang dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.